Hello, this is Bobby. This is my channel. Welcome to my vlog. So good day guys, yung rota natin ngayon ay papunta tayo dito sa bayan ng Silvino Lobos dito sa Northern Samar. So guys, kung nagtataka kayo, yung ating dinadaanan is mountain top. Nasa taas tayo ng bundok yung daan na dito papunta ng Silvino. Kaya naman ang ganda dito dumaan at napaka-presko at malamig din guys kasi nga mataas yung lugar. So ayan yung ating mga video pag pinapakita natin sa inyo kung ano yung mga daan dito sa Silvino. Huwag kayong mag-alala guys kasi lahat ng daanan dito sa Silvino is all goods na 4 wheels man o scooter. Kahit anong sisi ay kayang-kaya dito pumunta sa bayan ng Silvino Lobos. So guys, napakaganda ng lugar, para kang nasa Baguio kasi nga malamig ang klima dito kasi nga yan o, mataas yung lugar at kakaiba yung mga puno na nakikita natin dito. So guys, pumunta tayo dito kasi nga mag-i-explore tayo at may mga resorts tayo mamayang pupuntahan at mayroon ding famous na tourist destination dito na papakita ko mamaya sa inyo. So abang-abang tayo guys, yan pinapakita ko sa inyo yung mga daan na napakaganda at napakabago sa ating paningin guys, na kasi nga yun na nga guys, kakaiba yung lugar kasi nasa mountain top tayo, tapos talagang tahimik yung lugar at napaka-refreshing ng lugar. Sarap mag-rides dito guys. I will recommend it to you guys. Kahit mataas siya guys at kahit minsan nahihirapan yung motor natin, sinasabi ko sa inyo guys, worth it naman yung pagpunta namin dito sa Silvino Lobos. So ayan na nga guys, around 1:40 PM ng hapon narating natin itong arc ng Silvino Lobos, yung famous attraction na yan o, yung malaking usa deer, yan o, dito sa Silvino Lobos. Talaga naman ang ganda. Sasabi ko guys na it's a one of a kind, kakaibang lugar dito sa Northern Samar, itong Silvino Lobos. Lalo na itong ginawa nilang attraction dito, nilagyan nila ng viewing deck na yan o, may mga palapag kung saan mo gusto pumunta at may yun pinaka sa mataas na bahagi, doon talagang makikita yung lahat ng 360 view dito sa Silvino Lobos. Super napakaganda guys, as in makikita mo yung palibot na kabukiran nito na ang ganda, para kang nasa ibang lugar, para kang nasa Baguio guys. So ayun na nga guys, nabibisyon ko sa lugar na to sa mga darating pang mga panahon ay alam kong madidevelop pa ito at marami pang mga investors ay pupunta dito at mag-i-invest sa lugar na to kasi napakaganda, para talaga siyang nasa Baguio at ilang minuto lang ang biyahe mula sa Katarman proper dito sa Northern Samar. Kaya I will recommend you guys na pumunta dito at para ma-experience nyo din yung lugar na to dito sa Silvino Lobos. Napakaganda guys at napaka-presko, lalo na ngayon na sobrang init ng panahon guys. Ito yung lugar na nabagabagay sa inyo kasi napakalamig dito guys, napaka-presko. Siyempre guys, hindi magpapahuli, picture taking natin dito. Alam nyo na, para may post sa Instagram, sa Facebook o sa TikTok guys. Ayan o, picture tayo. Yan palagi, hindi mawawala sa ating mga rides guys. So comment lang guys at huwag nyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Sana enjoy nyo ang ating panonood sa ating channel at ating video at tapusin nyo yung video guys. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating mga viewers dyan. Shoutout sa inyo. Salamat. So ayan, pababa na tayo galing ng arco dito sa may usa kanina galing sa taas. Ayan o, pababa na tayo guys.
Special shoutout pala guys sa nagyaya dito sa ating aking kaibigan, kaya naka-explore tayo dito. Shoutout sa inyo. So yan na guys, natin itong Isla de Solong Mountain Resort dito sa bayan ng Selbino, Lobos. So ayan, explore natin to para makita nyo guys kung ano itong resort dito sa Selbino, Lobos. So tara guys, nakikita nyo naman sa video kung ano yung surrounding dito. So andun sa taas yung swimming pool at hindi tayo nakakit doon kasi pag umakit tayo doon ay magbabayad tayo ng entrance para sa swimming pool, kaya hindi na tayo umakit doon. Pupunta na tayo doon pag mag-swimming tayo susunod guys. Doon pala guys, mula dito sa mountain resort na to ay magbabiyahe natin na to, nasa 3 to 5 or 7 minutes ay mararating na natin itong town proper ng Selbino, Lobos. So ayan guys, yung pinakamataas na tulay dito sa Selbino, Lobos na mas mataas pa sa puno ng nyug guys. Yung mataas na puno ng nyug hindi yung mababa. So ayan na nga guys, sinyalis na yan na malapit na tayo talaga sa mismong city proper o town proper pala dito sa bayan ng Selbino, Lobos, kasi nakita natin yung mga malalaking sasakyan, yung mga truck. So ayan na, pagkatapos nitong tulay na to ay mararating na natin yung town proper ng Selbino, Lobos. So ayan na nga, oh, may mga banderita sila dito, yung sinyalis na malapit na yung town fiesta dito sa Selbino. So ayan, kung sino gusto makipagpistahan dito, ayan oh. Ewan ko lang kung welcome kayo dito, pero sa palagay ko yung mga relatives dyan, pwede kayo pumunta dito. Ayan oh, malapit na yung fiesta dito. Ngayong May siguro fiesta dito sa Selbino. So ayan na nga, pagdating natin dito sa town proper ng Selbino, ng municipality ng Selbino, Lobos, ayun, naglibot-libot tayo kung ano yung makakain natin, saan tayo mag-i-snack. Yun talaga pag nagra-rides tayo guys, mga kamotovlog dyan, yan palagi yung pinupuntahan yung mga kakaibang pagkain. Kaya yan no, naglibot-libot kami, na-in-explore namin yung lugar. Kasi nga, sabi nung kasama ko, maghahanap kami ng halo-haluan. Tapos yan, nag-picture muna kami dyan sa mabuhay Selbino, Lobos. Ayan no, ayan na guys, nakasalubong namin yung nagpaparade around 3:20 ng hapon. Nagpaparade yung mga kasali at mga muse dito sa Selbino, Lobos, sa basketball nila, sa mga paligan dito sa kanilang lugar. Siguro Interpurok or Interbarangay yung laro dito sa Selbino, Lobos. Ayan, nakita namin kasi habang naghanap kami ng ayan o, halo-haloan, nag-halo-halo kami kasi para na-refreshing naman yung aming pagpunta dito sa Selbino. So ayan na nga guys, going na tayo palabas ng Selbino, tapos tayo mag-ikot-ikot dito sa bayan ng Selbino. Kaya napag-desisyon na namin na umalis ka agad kasi nga may mga gagawin pa, tapos medyo nasa malayo din yung biyahe, kaya umalis ka agad tayo sa Selbino. Tapos nagawa din nung kasama natin yung kanyang pinunta dito, kaya pagkatapos ayan, labas na tayo ng Selbino. Hindi na tayo nagtagal kasi wala naman tayong maraming kakilala dito. May kakilala kami dito, kaso nag-chat siya nung palabas na tayo dito mismo sa lugar na to. Nag-chat siya, kaya hindi na tayo bumalik kasi nga kulang na tayo sa oras kasi malapit na mag alas 4, madidiliman tayo sa lugar. At nakikita nyo naman yung lugar, yung daanan na walang street light, kaya madilim yung lugar, yung daanan dito pag gabi. Kaya hindi advisable na magpagabi tayo kasi madilim yung daan. Kaya para ride safe tayo palagi sa ating mga rides, huwag tayo magra-rides pag gabi, lalo na yung daan ay madilim. Pwede tayo mag-ride siguro kung maliwanag yung daan. Ride safe lang tayo palagi mga kamotovlog dyan. Advice ko lang sa inyo mga kamotovlog, mga ka-travel, mga kalalag, ano yung lugar nyo, observe nyo yung mga lugar na ini-explore nyo.
kung pwede ba kayo mag-overnight, mag-overtime, o maganda mag-travel ng gabi. Kasi yan o, na-observe ko dito sa lugar na to, mahirap magabi tayo sa daan kasi mataas yung lugar, tapos mga bangin, tapos walang street light. Kaya napakadelikado pag magbiyahe tayo ng gabi. Yun yung advice ko sa inyo mga kamotovlog, observe nyo palagi yung lugar, yung daan, kung maganda ba yun, kung advisable ba bumiyahe ng gabi. Katulad nito guys, para sa akin hindi advisable dito yung magbiyahe ng gabi, lalo na kung hindi mo kabisado yung lugar. Mas maganda na mga guys na safety yung ating biyahe, huwag tayo magpapagabi. Kasi nga sabi pa nga ni Boy First Time, huwag kang magbiyahe sa gabi, baka makasalubong ka ng wakwak. Alam nyo yung wakwak, nakakatakot yan guys, kaya huwag nyo nang tanong sa akin at huwag na natin ikwento yung ano yung wakwak, kasi nakakatakot yun. At imagine nyo guys, yung lugar na to madilim yung paligid, tapos ikaw lang yung dumadaan, talaga naman nakakatakot yan guys. Kaya sa mga ganitong mga lugar na siguro mag-explore kayo sa kahit ibang lugar na hindi dito sa Silvino, i-observe nyo yung lugar kung may street light ba o wala. Kasi talaga guys, para sa akin lang nakakatakot mag-rides kung gabi, mag-iisa ka lang tapos walang street light, madilim yung lugar. Kaya para sa akin, ride safe, para ride safe palagi guys, huwag mag-ride pag gabi, umaga para safety guys. Guys, honest review lang pala, baka nagtataka kayo kung ano yung gamit nating motor. Yamaha NMAX version 2 yung gamit nating motor pagpunta dito sa Silvino Lobos. Pareho kami ng aking kaibigan, naka NMAX version 2. Sa lugar nga pala to guys, dito ko na feel yung lamig talaga sa part na to dito guys. Malamig ang part na dito guys. Ada na to. Yan ang ganda, mabangking kami dyan guys. Tapos nagtaka ako bakit parang nag-print na yung akin tuwing kasama. Pero nakikita ko, ang daming mayabas guys sa paligid dito naman. Maraming sagingan, maraming mga mayabas at saging dito sa daanan punta dito sa Silvino Lobos. Idol Vinsor, yan. Yan yung bahay niya. Pumunta kami ng Silvino, tapos nadaanan namin dito kasi yung bahay niya along the road lang. Kaya magpa-picture tayo ngayon. So ayun na nga guys, bumalik kami. Nakita ng aking asawa yung si Vinsor Dumasig na naglinis ng kanyang sasakyan. Kaya bumalik kami, nagpa-picture dito sa kanya. So kung na-enjoy mo yung ating video, huwag niyong kalimutan ni like, comment, share, and subscribe. Salamat. Shoutout sa'yo Vinsor Dumasig.